Tonet, anong gagawin mo kapag napagkamalan kang porn star? Depende ko sinong porn star. Oo nga naman. Sige, Maria Osawa. Luma naman. Wala akong kilalang iba. Sino pa ba? Ay, siya may kilala ka, hindi lang babae. Hindi lang babae, syempre. For that. Bakit? Bakit ka nagtatanong about porn star? Ayun na nga, dahil very special ang episode natin tonight. Dahil kasama natin ang mga Big Bird. At first time nila sa Ang Walang Kwentang Podcast. AWKP debut. Nakakaiyak naman. So, mamaya may mga papasok pa, kaso nga lang nasa work pa sila. Pero, for the first time in Ang Walang Kwentang Podcast, nandito ang cast and later the director of I Am Not Big Bird. Yes. Pepe Herrera, Red Oliero, and the Big Bird himself. The Big Bird himself. With the bird flu. Pagpasensyahan nyo na kasi medyo may sakit siya. Yes. Dahil sa sobrang sipag. Si Enrique Hill. Hello guys. Good evening po. Yung mga ka-eme. Ay, ang formal naman. Oo nga, ang lalim ng boses ng Pepe. Oo nga eh. Oo. Wow! Nagpatuloy naman si Red. For the first time in a long time, ang i-release ng Star Cinema and Anima ay hindi isang romantic comedy. Totoo. Kundi isang... Ano bang genre tatawagin nyo? Sex comedy ba to? Meron ba sex comedy? Family drama. Isang family drama yung i-release nila ng... Ano to eh? Barkada movie. Barkada movie. Barkada. Na pwede Barkada rin, movie. As in, after nito talagang magiging malapit sila sa isa't isa. Barkada movie with a twist. With a twist. So, Feb 14, yung I Am Not Big Bird. So, pwede siyang kakaibang date movie. Yes. Sa Valentine's Day. So, mamaya pag-usapan natin. So, pero bago natin yung pag-uusapan, so, sa mga bagong salta lang dito sa Ang Walang Kwentang Podcast, katulad ni Ken, ni Red, at ni Bebe, nagbabasa kami ng mga letters dito na sinend ng letter senders. Tapos, meron kami mga Santa. So, si Santa Jolens from Jolina Magdangal, mga letters na tungkol sa pag-ibig. Okay. Tapos, si Santa Lina tungkol sa mga problema sa career. Tapos, si Santa Angge from Angelica Panganiban, mga letters tungkol sa sex. Yes. About so, sex-related. Mga pagiging sex positive. Ganyan. Tapos, after nun, dahil nga related din sa sex ang bagong pelikula ni Ken, tatanungin natin si Ken kung bakit ito yung napili niya for his comeback film. Yes. Bakit educational film? Oo, bakit educational? Bakit family drama? Bakit parang ano tayo? Bagay pang Animal Planet yung ano. I think travel film din to. Kasi may Bangkok. Totoo. Oo nga! Actually, travel film din. Nag-shoot sila sa Bangkok. So, sige. So, pakilala muna tayo. Ako si Tonet and I am not Big Bird. Okay, ikaw, JP. Ako si JP. I'm not a bird but I always fly away. Tama ba yung lyrics ko? Mali na. Tama. Okay. Kay Nelly? Kay Nelly? Nelly. Nelly Furtado. Yes. Okay, sige na nga. Game. Next from Pepe. Po si Pepe and my bird is unconventional. Palalakihin natin yan mamaya. Palalakihin natin to, Pepe, kung bakit unconventional. Yes. Go, Red! Hi, ako po si Red. Yung bird ko po is very dignified. Meron siyang curly mustache and a monocle. Palalakihin din natin yan mamaya. May microphone. Ready yung bird niya. Dignified bird. Okay. Dignified. Ken, what is your bird? Uulitin ko na naman, I am not Big Bird. Ang kulit niya naman. Hindi naman tatanggapin. Dapat ibang adjective. Iba? Oo. I am Enrique Hill and I am cute bird. Small bird. Yan nasa trailer. Sige. Okay. Para sa trailer. At ito ang Walang Kwentang Podcast presents Santangge, tulungan mo po kami. Still a Spotify exclusive. Featuring the cast and later the director of I Am Not Big Bird. Showing in cinemas nationwide February 14. Yes. Valentine's. Still a Spotify exclusive. Yeah. Yes. Date movie. Nasanay na kasi tayo yung date movie natin, rom-com. Rom-com, diba? romance, romantic drama, ganyan. Ngayon, try natin yung comedy magiging naman. mabait tayo. Magiging mabait tayo sa Marami bang sex sa pelikula? Wala. Meron naman direct. Meron. Meron. Maraming bird.
Meron din, yes. Meron. Mga ilan yung bird? Mga nasa 84. 84? Ang konti Ganun, naman. bro. Ano naman 85? Ang mga to. Naya. Pero totoo mga 85 nga talaga kasi 85. ayaw lang na yung mga spoil. May rating na ba yung pelikula? Binawasan na nga kasi R16 tayo. Talaga? R16. Maraming na. binawasan. Pero solid, pero no cuts. Yes. Oh. Totoo naman eh. Okay. Uncut? Oh. Charing. Ay, hindi, ibang cut yung Pero ano ka rating? R16? R16 po, yes, R16. R16. Okay. Oo, kasi kapag R16, at least mapapalabas pa rin sa SM. Yes. Oo, totoo. Yeah, of course. Yes. So, 16 above, ibig sabihin ng R16, 16 above ang pwedeng makanood. Yes po. Okay, sige. So, magbabasa tayo ng letter. Pero bago yon, hi muna sa ating VVIPs. 193,000 tayo dito sa Zoom recording. Tapos, sa 86. Discord, 86,000. So, nasa 250,000 tayo. Ngayon. Damn! Yes. Mas Dami. marami. Kasya tayo sa Philippine Arena. Siksikan. Kapag nagbayad to lahat ng ticket sa Feb 14, para nagpa-block screening na rin kayo. Oo nga. Oo nga. Tama. Dapat manood lahat kayo everybody dito. manood. Guys, manood kayo. Yes. Premiere night sa Feb 13 sa SM Mega Mall. Kung gusto nyong makita in person. Yung Big Bird cast. Oo. Cinema 2 daw parang Cinema 2. Cinema 2. Opening in cinemas nationwide, February 14. Sige, mamaya pag-usapan natin yan. Kung sino nga ba si Big Bird at bakit nila hinahanap si Big Bird. Okay, game! 2 letters to kasi may iksi lang yung letter. Tapos magbibigay tayo ng ano natin. Tigisa na lang ng tayo. advice. Sige. Sure. Okay, our first letter. Galing to kay Huhu Bells. Hi mga paborito kong directs, Ken, Red, and Pepe. Need ko lang ng advice. May girlfriend kasi ako and 4 years na yung relationship namin, pero never pa kaming nag-sex. Oh Yes. Sexually active kasi ako nung hindi pa kami. Na-open up ko naman yun sa kanya, pero gusto niya kasi kapag kasal na daw kami, sa kanya ibibigay yun. I respected her naman sa decision niya. Pero kasi, minsan, nagkaka-anxiety na ako dahil doon. Ang hirap na magpigil. Sa tingin nyo, anong gagawin ko? Salamat po. Ano ba yung ibibigay daw nung girl? Dasal. Joke lang. Bro, isa lang talaga dyan kung talagang mahal mo yung tao. You signed up for the job offer, so you gotta do it, brother. Malay mo, or dali mo na lang sila sa Big Bird. Manood muna kayo ng Big Bird the movie kasi perfect yung situation nyo. Baka after the movie, either magpakasal kayo or happy night na yan. Oo, or mag-break Makaramdam si girlfriend ng Oo. As in, perfect, bro. Dapat manood ka ng movie. Yan ang first advice ko sa inyo. Manood muna kayo ng movie kasi exactly what you guys are going through is in the movie. So, yun. Ay, talaga? Sa trailer kasi, parang nakipaghiwalay yung fiancé. Oo, yung girl. Yes. Ken. They're just a small and little. Ganun. Yeah. Trailer No, sabi. because the guy naman ayaw maging intimate. Ay, talaga? Kasi nga Yes. insecure siya rin sa maliit niya. Yes! Oh, ganun pala yun. Oh my gosh. Okay, gets. So, dun sa pelikula, si Ken, yung character ni Ken, si Luis, tama ba? Yes po. Ayaw makipag-sex. Tapos si girl, yung fiancé, yung atat na atat. Yeah, she wants to feel loved in that type of way. You know, that type Pero, of way. sinong nag-propose? Ikaw yung nag-propose para Oh, makipag-sex yes na kayo. po. Hindi naman. Propose Hindi lang. naman. Gusto mo talaga magpakasal. Yeah. Or siguro yun na rin, pero parang yung girl, teka lang, I don't even know. O, go! Si Pepe. Pati ba sariling sikap, bawal. Kung pwede naman siya magsariling sikap, yun Oo muna. nga. Asan niya yung babae? O para sa mga hindi nakakaalam ko yung sariling sikap, jakol po ibig sabihin. Use your imagination muna. Baka naman hindi naman yata sinabi ng babae na huwag kang mag-ejaculate, di ba? Pero feeling ko nagsasariling sikap na to. Nagsisirilang sikap siya, Oo. malamang. Sure. Mm-mm. Pero kasi may ibang girls pag sinabi, you're cheating on me. Who are you thinking of? Ganyan. Dapat ako lang. May ganun ba? May iba Siguro Okay. may ibang gano'n. Oo, may ganun pala. Okay. Eh di pag tinanong kung who are you thinking of, eh di you. Dali naman kausap. Oh my Oh, God. ikaw, Red. Go. Di ba in-assume natin baka nga nagsasariling sikap na. So, feeling ko galingan nyo lang magjakol pa. Kasi yung skill,
I mean, kung magaling ka talaga mag-jackal, baka mas better pa siya than the real thing. So, Paano ba yun? Paano ba magiging galing sa kanya-kanyang thing yan. Alam mo yun? Kanya-kanyang stroke yan. Oh. Ikaw bilang dignified bird, paano mo siya? Dignified bird. Paano mo siya? Ano ako slow explain. jazz ako Mas slow jazz Slow guy. jazz. Yun. Hotel pala to si Red eh. Background music. May background music ba? Tsaka yung tempo, parehas, di ba? Para sensual, di ba? Hindi yung porkit nagkasarili ka, alam mo yun, mamadiliin mo kaagad. Oo. Bigyan mo ng, alam mo yun, magsindi ka ng candles, mga ganun. Romantic ambience for one. Ang ganda. Ang ganda. Beeswax candles muna para hindi masarap sa lungs. Beeswax. Mga ganun. Take your time. Take your sweet time. Di ba? And I promise you, feeling ko mas magsarap pa yan sa ibang sex na gagawin. Ano mo yun? Galingan nyo lang. parang very expert, no, si Red. Sa ano. Matagal po ako naging single. First girlfriend ko, 27 years old eh. So matagal ako, marami akong expertise dyan. Sa ano. All by yourself. Ikaw, JP. Ako, hiwalayan mo na yan. Pwede rin naman yun, Oo. 4 years na Pero kung mahal niya, baka makapaghintay pa siya. Yun na nga, 4 years na rin eh. So, Oo. Di ba? What's another 4, no? Oo. Toto nyo na. Diyos ko. Nakipantay Hindi na na kayo kayo 4 nag-sex eh. eh. Di ba? 4 years? Oo, 40. Gawin yung 40. oo nga. Ano? Diba? Kung mahal mo talaga yan, kahit 10 years pa, sundin mo na lang yung tip ni Red. Be dignified. In pagsasariling sikap. Ayan, dami sa chat sabi, gumamit doon ng toys. So, tama yan, toys. Pero also, huwag kayong mag-stick to kung ano lang available. Well, open up yung imagination nyo, di ba? Gamitin. Gamit kayong tosino, mga ganong klase. Ha? Mga... I mean, people do it. Hindi ako. Pero, Gusto ko yung parang expert si si Red sa all by myself. kasi ito yung unang question na napunyad ka agad ako. Hindi nakapagpigil eh. Andito na daw si Victor. Andiyan na, direct. Spotlight na natin. Direct Vic. Direct Vic. Yan, maraming kwento yan si Hello. Direct Vic. Hi, Tonet. Hi, JP. Hello! Si Victor ang director ng I Am Not Big Bird. Yes. Victor Villanueva. Yes! Hi. Makikinig lang sana ako. Nahiya na tuloy ako. Hindi. Andito ka na eh. Kaya ko. Ganun. Para saan pa ng-t-shirt ka, di ba? Hello. Oo, ka tsaka hindi ka nagbayad ng ng fee. So, kailangan mo magtrabaho tonight. Ayun, wait. So, ano yung question? Sorry. Meron kasing letter sender tayo na 4 years na sila ng jowa niya, hindi pa sila nagsisex. Pero, nare-respeto naman niya, pero sabi niya, minsan nakaka-anxiety na siya dahil doon. Kasi ang hirap na magpigil. Yeah. So, anong tingin mong, ma-advise mong gawin niya? Feel ko respect na lang niya and kung hindi talaga... Parang tigilan ko yun, Victor. Tigilan mo kami. Ako wala. Ay, sorry, ako wala. Tigilan mo kami, Victor. Akala ko advice sa tao yun. Okay. Hindi, tama naman. Tama naman. Advice mo dun kay letter sender. Actually, kung hindi, I mean, kung communicate sila na kung pwede ba siya mag-explore. Like yung sinabi ni Red na toys or sa tosino or I don't know, like sa spa, ganun or something. May ganun ba? Oo, so, yun. Marami sa Thailand, ganun. Charot, ganun. OMG! Parang maraming alam si Victor sa spa. Ay, hindi, nabasa ko lang sa Reddit. Sa Quezon City ba yan? Palabas na naman pala to si Victor. May kilala kong ganyan na 4 years na walang activity. I think later on she found out that the guy was cheating pala or something and fooling around. Fooling around. So yun, medyo sad lang. So, yun, wala akong advice talaga. Nagkwento lang, share ko lang. Share ko lang. Napadaan lang. Walang connection, pero share ko lang. Share ko lang. Ako, ang advice ko as a girl, hindi as a girl, pero feeling ko, parang medyo mahirap yun na hindi niya alam kung sexually compatible sila. Parang sa start pa lang, parang magkaiba na sila ng philosophy on sex na something very important to him. Pero, hindi, ewan ko. Wala rin akong advice. Sinasabi ko lang.
Ang hirap malaman kung sexually compatible. Well, kanya-kanya naman talaga yung in terms of intimacy. Oo, parang magkaiba sila ng paniniwala sa intimacy. So, parang kailangan nilang pag-usapan yun. Kasi... tsaka feeling ko hindi pa sila nag-uusap eh. Hindi pa nila ito pinag-uusapan. Napag-usapan na pero siguro ganun lang. Diba? Isang pahapyaw lang. So... Or kalabit lang. Tapos sabi ng babae, no. No, oo. Please respect my decision. Nag-letter na siya agad dito sa atin. Oo. Feeling ko, diba ako yung serious? Kasi yung mga to, hindi naman Para kunyari, tayo, educational. I think, kailangan nilang mag-usap ng mas masinsinan. Kasi, mahirap yun. Kung nagkaka-anxiety siya because of that. Why? Bakit? What's wrong with me? Siyempre, may ganun yung mga tama. Na-insecure, no? Parang ganun. Oo, Ang hirap ng ganyan na hindi nyo napapag-usapan ng mas mahaba. For me, hindi lang siya kasing simple ng ayaw ng isa, tapos gusto ng isa, tapos respetuhan tayo ng gusto. Parang siya Especially kung tingin mo, gusto mo siyang pakasalan or gusto kanyang pakasalan. True. That's why you're only human, diba? Sometimes you also look for that deep connection in that way. So, na makukuha lang in that, Uy, totoo hindi naman dahil sexual yung gusto mo. Ay, hindi ibig sabihin mababaw na pagnanasa yun. Kasi, correct. Hindi naman lahat ng tao pare-pareho ng tingin sa Yeah, it's what happens during the act, diba? That's the magic. I don't know. Thanks for that info, Ken. Oh, yeah. Sige, next question. Second question of the day. Yung next letter, galing kay Dandan. Hi mga Directs and Pepper, Red, Ken, and Direct Victor. Nag-message na ako dito dati, mga October 19, 2022. Tagal na nun Tungkol sa crush ko, na-crush ako dati, na-crush ko na ngayon. Ha? Nagjo-joke siya. Nagjo-joke. Okay. Sorry. Last na niya yan. Pagpasensya na natin. Kaso, pinaringgan mo lang ako, Directonet. Hala! Last week, nag-party kami ng friends ko kasama si Crush. Sila pa pala ng jowa niya. Pero, bakit nung lasing kami both after the party, nag-sex kami? And apparently, we are each other's first. I feel so bad. Nagigilty ako, but it was the best feeling na naramdaman ko. What do I do now na mas lalo pa akong na-attach sa kanya? What do I do now sa sinabi niyang kalimutan ko yung nangyari? Thanks, Dan. So, one night stand. Tapos, alam niyang may jowa yung... Alam niya. Damn, bro. I don't know. Dandan, mukhang mag-isa ka dito, no? Dandan, pagdasal ka na lang namin. Oo. Sabi mo sa simbahan ka, puntahan ka namin. Over ka namin. Ako hindi ko pinapasok sarili ko sitwasyon na ganito, so wala akong alam. Pero feeling ko, pag nangyari yan sa akin, kailangan mag-usap ng lahat. Gotta be accountable. Or, tumaas ka na lang. Lipat kang bansa. Napagastos pa nga. Punta kang Thailand. Again, baka dapat manood muna siya ng I Am Not Big Bird. Tama, oo. Tapos saka siya mapag-isa. Oo. Kasi life-changing na journey para sa 4 na barkada dun sa yung birdkada namin dun sa Thailand. Yeah. So, baka nga. Pero ang rito, nag-cheat yung nag-cheat yung nakasex niya. Tapos sinasabi sa kanya nakalimutan na yung nangyari. Kung ako yan, wag mong kalimutan yung nangyari. Isumbong mo dun sa jowa na nag-sex kayo. Edi pareho kayong nasapak. Damayan na lang. Tapos dalawa na kayo, hindi ka lang mag-isa. Yeah, let's destroy the world. Oh God. Si Pepe, go. Yun, something's gotta give. Kung gusto mo sundin yung suggestion ng lalaki na kalimutan, problema kung makakalimutan mo talaga o kakainin ka ng konsensya mo. So, ikaw masasaktan nun. Pero kung gusto mong sabihin dun sa girlfriend, di kaya ng konsensya mo, o merong masasaktan yung babae, either way may masasaktan. So, pili ka na. Yeah. Pili ka na lang kung sinong masasaktan. Oo. I mean, dun sa guy, kasi coming in, alam mo na what you were coming into diba? May relasyon yung babae, may jowa siya. Pero yun nga, may nangyari. But sometimes, you can't really expect everything from, a mistake din. Minsan, red flag Papasok ka na, daming red flags. But for some reason, kahit maraming red flags, you still lean towards those red flags Diba weird? Kahit alam mo lang so bad, pero you still wanna lean towards that red flag. Wala, you get what you ask for. I mean, may problema talagang papasukan yan once pinasok mo.
coming into it, alam mo naman eh. So, it's hard, bro. That's a hard situation. You got it yourself into. The sex was worth it, man! Pero sabi niya, nagustuhan naman daw niya. Best feeling. Best feeling. Best Parang feeling. best First feeling time na daw naramdaman kasi. niya ever. Oo. First time nila pareho. First nga time. pala. Yeah. First time nila pareho. Tsaka na-attach na daw siya eh. Oh. What do I do now na mas lalo pa ako na-attach sa kanya? Kung ako yung girl, magpapaalam ako dun sa guy. Hindi ko kaya, karga ng konsensya to. Magsasabihin ko dun sa girlfriend mo yung nangyari. Pero at least nagpaalam siya. Kasi what's the worst that can happen? Pwedeng dahil sa honesty nila, eventually mapatawad ng girlfriend yung guy. O kung hindi man, edi makapag-move on. At least tama yung ginawa nila. At least wala kayong karga sa konsensya nyo, di ba? Oh my God, ang hirap. Hirap yun. Victor, go. Parang kayo nakapatahimik. Sana din ako pumasok dito. Ikaw ba to? Ang hirap ng question. Ikaw ba si Dandan? ako pala nag-send, no? As a red flag chaser, may ganun. Baka gagawa ko ng compromise na, oy, you had fun, di ba? Ganun. So, pero, ang sama ko nun. Pero, alam mo yun, eventually, makonsensya ka eh. So, I guess, kailangan, parang, siguro, the other side of me, parang, i-check out ko po yung jowa, and napitin ko, oh, so you're the jowa. Nice. Alam mo yun, ganun na. Kakapanood mo yan ng Victor. Kakapanood mo yan ng afternoon drama. Oh, ganun. Teleserye. No other woman. Baka I'll get to know the jowa para alam mo yun parang siguro doon ko i-base kung sasabihin ko ba sa kanya ganun or something. Pero I mean, it's gonna be chaotic. So my part of me na mastery ko na yung magpaubaya na I can be your dirty little sister. Ang bait naman pala. Diba? So palakapit pala sa may jowa eh. At least nagtikiman na, 'di ba? So, Yeah. I kissed the lips that kissed you. Ganun. So, sorry na, ayan mo. Feeling ko madidelete tong advice. Feeling deletable to. Deletable tong advice. Baka last film na ni Victor. Cancelled. Hindi, ano yan parang scenario yan hindi ko naman gagawin. Ang normal gagawin ko, hindi ko gagawin yan, di ba? Sige, sabi mo eh. Sabi mo. Ikaw, JP. Ako sa kanya, kung feeling niya na-attach na siya, wag na siyang ma-attach kasi red flag na yan, Nag-cheat dun sa partner niya, malamang may tendency rin yan din sa'yo kung sakaling maging kayo man. Ay, tama na. Kaya mo na yan. Dapat, ang mga red flag na tinatanggap lang natin ay spicy chicken joy. Yun lang. Jollibee. Amen, Diyos ko. O, ikaw, Tanet. Ako, tingin ko, nagsisinungaling siya nung sinabi niyang nagigilty siya. I feel so bad. Di naman niya nagigilty. Ginusto mo yan. Parang kinikilig nga eh. Pinikilig. Ano lang siya, bait-baitan. Tama. I'm sure di yan guilty. Gusto niyang kaawaan natin siya. Hindi ka nakakaawa, kapaawa sa amin. Hindi mo bagay. Hindi bagay sa'yo. Charing. Mali yan, mali. Wow, biglang si Victor nasa good wow, side biglang siya. Kasi makonsensya ka rin, di ba? Kasi may nasaktan, di ba? Wow! Tinatry hindi ma-cancel. Tinatry makabalik. Ang lala nung first time nila. Kasi parang nakuhanan niya ng something na hindi na mabibigay ulit. Kasi yung first time, syempre, hindi na yun mauulit pag first time. Right. Ang hirap dun sa guy kasi pag nag-sex na sila ng jowa niya, magpe-pretend siyang virgin. Magkukunwari siya. Saan nga ba toilet papasok? Hindi ko alam eh. Lead to it. So, kunwari, pinapasok niya May acting. Maling butas, no? Ganun. Puta. Best actor. Best actor. Ganda. Pero sana hindi na nila ulitin. Or kung ulitin man nila, dapat nakipag-ayos na yung isa. Nakipag-break na. Malay mo, tropol. Kung makipag-break na yung isa dun sa jowa, edi kayo na lang, pero naman kayo problematic. Malay, oo. Problematic yung isa. Sobrang happy ending ng tropol. Pero nasaktan eh. Kasi mag-usap kayo, mamaya gusto naman pala nung isa. Or malay mo, yung jowa, ganun din. Mahilig pala. Parang, sorry,
sorry, nagsinungaling ako, hindi na pala ako virgin, hindi ko yung unang, oh my God, it's a tie. Ako din. Thank you. Something in common. Ganon. Kailangan nila mag-usap. Pero hindi ko alam kung sasama tong si letter senator sa usap kasi di naman niya relasyon yun. Outsider. Open forum, oo. Sama pa siya sa usap. Parang, wait na. Hayaan mo sila. Kanang makigulo. So, I think walang nanalo tonight. Walang nanalo tonight. I think manood na lang muna sila ng I Am Not Big Bird Tama. sa Feb Yes. 14. O sige, wait lang. May question ako kay Ken. Kailan ba yung last film mo? Alone Together na ba yung last film mo? Yeah. 2019. Oh my God, ang tagal na. Kasi nga pre-pandemic nga yun. 5 years. Tsaka ano rin yun? Valentine's. Yes po. Yes. Oo, 5 years. Actually, that was us. Oo, tayo yun direct. Oo, 5 years ago. So, Yes, bakit yung my pinili God. mong comeback sa pelikula ay isang educational film? Yeah, Barkada is this- film. Oo, ito na ba yung Batibot era? Blues Clues, ganyan? Wala, I've always been a fan of comedy films direct. So, sabi ko, gusto ko talaga mo ng, comedy film na parang barkada na may konting adventure, going to another country. And it just X all the boxes na nag-present sila, nag-pitch sila nung I'm Not Big Bird. Actually, I really tinanggap ko talaga siya kasi for International Film Festival lang talaga siya. Not for theatrical release dito. So sabi kasi never pa ako nag-experience ng ganun and so sabi ko, sige, I really want to experience that. And then, ayun, hanggat sa lumaki na at may papalabas na dito. So, yun, parang it just fell into place. Everything just fell into place lang talaga. But initially, I just wanted to do a comedy film. Ganda. Big fan ako ng comedy. Ang interesting ng premise nung Ang nakita fun ko nung sa trailer. teaser. Sige, anong premise, JP? Premise, Toko santo. yung nag-gets ko dun sa trailer, kaya siya I Am Not Big Bird, parang yung character ni Ken, napagkamalan siya si Big Bird dun sa Thailand, nung nag-Bangkok sila. Na isang porn star. Sobrang Na laking isang porn star. Oh. Pero, Big Bird yung nasa Bangkok. Pero, ang sinasabi Yung niya, small character lang ni yung Ken. bird Oo, niya. small Oo. yung bird ni Luis. Oo. Played by Yes, po. Ken. Luis, Pero- yun. Oo. Di ba ang interesting? Parang, kakaiba siyang parang pa lang. Logline pa lang. Logline, mas maiksi pa siya kaysa sa synopsis, guys. Yun pa lang, yung unang premise pa lang, sobrang interesting na. Pero ang question ko, bakit galit sa'yo yung mga Thai? Ewan ko, baka nasaktan sila kay Big Bird na baka sinaktan ni Big Bird. Ba't di mo alam? Ba't di mo alam? Maraming Nabasa mo babae yung si Big script. Bird. Charing. Yes, Big Bird talaga yan. Baka wala nang manood kapag sinabi nila yung dahilan. Oo. Okay. So, marami ding na chorva. Tapos, Basta maraming yeah. Nasira ang kinabukasan. Joke lang. so meron kang birdkada. Si Red, tsaka Yes po. si Nico Natividad. Anong And eme mo Pepe doon? Herrera din po. Pati si... Pero bakit parang iba yung role ni Pepe? Pero Or si baka Pepe- Tour guide, Pero pero syempre, Tour barkada. guide. Yes. Nasama na lang. Nasama na lang. O sabi, andito na rin lang. Di bigyan na natin ng lines. Oo. Tour guide with lines. Oo. Lumingon sa tite. O yun. O, halika na dito. Ano mga ganap niya doon? Red and Pepe. Ako yung tour guide nila na nagpapanggap. Tapos eventually dahil sa Ha? Nagpapanggap? basta mapagpanggap ako lalo na sa simula. Ano ba papanggap? Yun ang kailangan yung mapanood. Pero Pinoy talaga yung character mo doon. Secret pa ba yun, Direk? I think it's important kung malaman paano mag-unravel eh. So, go, iano mo na. Ibigay mo na konti, ganun. Yun. So basically, mabipisto rin eventually na Pinoy ako. Pero yun nga, sabi na Direk, yun yung interesting kung paano siya ma-unravel. Kung paano ako mapipisto. Oh. From there, kung lalalim ba yung samahan namin o lalong mawawasak. Taray. Tapos yung pangalan mo doon, di ba, Tite? Something like that. Oo. Tama naman. Tama naman. Oo, yun yung sa trailer eh. Pero ang dami kong mga nakilalang Titi doon. As in, yun yung pangalan nila. Hindi. Talaga? Titi. T-I-D-I. THI, yeah. Pero pa nga iba na parang burat-burat eh. Parang ganun yung yung pangalan. Direct pa uso ko na ata. Dalawang beses pa? Penging resibo kung totoo yan. Pakita mo yan, Victor. Ako. Pero din mga pangalan
Fuck. May mga ganun, may FAK. Fuck. Yeah. Oo. Oo. Kaya yung iba, gumagawa sila ng English name. May English name na counterpart yung mga Thai para mas madaling maalala and mas ma-pronounce. Yeah. Especially, kapag naiilang sila sa equivalent nung name nila in other languages. Si Red. Pangalan ko ay July sa film. Isa ako sa mga barkada ni Pepe. So, Pepe ni Luis. Ni Luis Carpio. Parang kami yung nakalimutang barkada. Parang, kasi busy siya sa jowa niya eh. Alam mo yun? Ganun yung dynamic namin. Parang, close kami until nagka-jowa siya. Tapos nung nagka-jowa siya, medyo hindi na siya nagpapakita. Work. Jowa work. Yeah, Maraming ganun. Pag nagkaka-jowa, nakakalimot. Nakalimot ang barkada. So, this trip is supposed to parang, yun nga, parang, mag-trip na tayo para to rekindle our friendship. Sinong nag-cast, Victor? Bakit ang napili mong casting ay magkano binigay ni Pepe tsaka ni Red sa inyo? Tsaka ni Nico. Actually, si Ken ang nag-recommend sa cast. Like siya yung nag-handpick kanila. Magkano ang binigay sa'yo, Ken? Wala, hindi ko alam yun eh. So, yun, parang okay din naman na recommendation yun eh. So, we went along with it. Parang ang cute nga nung Parang hindi masyadong si Victor, Red, tsaka Pepe. Parang napilitan. Parang napilitan. Ay, hindi. Actually, when they was recommended, we went along with them. Bumabawi. ang reco kasi daw ang wishlist ni Direk sa role ko is si Dali De Leon daw eh. So parang kasi busy parang mahirap para malayo. Nirewrite pa daw nila yung script. Parang ang ganda nga nung dynamics nun. Sana si Dali De Leon na abangan niyo yung acting debut ni Red kasi nag-dramatic actor siya dito, promise. Yes. As in, bring a sample. Totoo ba yan? Nag-practice po kasi ako, kaya ko po talaga tinanggap yung film kasi I think it's a story that needs to be told. Yes. Hindi ko lang po seryoso. It's an important film. Story that needs to be told. Para siya, it's a period piece kasi. It's a period piece and it's such a good juxtaposition of the representation of Filipino masculinity. Wow! Also, yeah. Wow! Nawawala na ba kayo ng representation sa media? sobrang kailangan kasi talaga ng representation talaga ng mga lalaki. As in, wala eh. Sobrang repressed na nila. Underrepresented po. Underrepresented. Kailangan talaga. Sobrang dami na kasi LGBT films na women in film. Naku, ang dami na niyan masyado. It's time. I agree. Feeling ko na-trigger kayo sa Barbie. I was just about to say Barbie. After ng Barbie, sabay-sabay kasi sila nanood. Sabi ni na Victor, ni na Kira, after ng Barbie, it's time. Kailangan natin ang sagot sa Barbie. Hindi tama. Kailangan natin ipagtanggol ang mga kalalakihan. Kailangan talaga. Kailangan. Sobrang lacking representation lately. Oo, dapat na yung mga lalaki. Hindi, ang sakit na. But also, the parallelisms of modern Filipiniana. Hindi ko na alam tanong ulit. Ang ganda nung I'm just Ken. Sabi ni Ken, pagkatapos niya ng Barbie, I'm just Ken, but I am Ken now. You're just Barbie, I am Ken. I am Ken. This is, I am Big Bird. Biglang siya na si Big Bird. Ganda. Ang ganda nung I think kakapulutan talaga to ng aral. I think sa mga teachers, sa mga professors, I think i-require nyo talaga yung students nyo. R16 to, so i-require nyo sila. Kasi ang ganda ng magiging effect talaga sa how they see masculinity. Yes. Galing yan sa dignified Red Olier. Yes. Tama ganda. Ang ganda. Pero totoo, pag manonood kayo ng Big Bird, mas maganda kapag kasama nyo yung barkada nyo. Kasi masarap tumawa sa sinihan. It's a barkada movie. Yeah. Watch with your friends movie siya. Parang. Watch with your friends. Doon sa trailer, based sa trailer, parang cute ang fun nung dynamics nung apat. Oo nga eh. Kakatuwa. Uy,
Si Pepe Herrera, peak ng career, Thank you naman. Napagbigyan mo sila sa I Am Not Big Bird. Let's go! Siyempre naman, it's my honor. Peak ng career ni Pepe, for that. Invite nyo na muna sila, starting with Victor. Go. Okay. Hi, guys. Please watch. Wow! Hi, guys! Wait lang. Hi, guys. Ayoko. Wait lang. Naiya na ako kasi na dirty to secret ako dito eh. Bawal ng dignity sabi ni Kevin. Pero no, seriously, guys, watch kayo ng I Am Not Big Bird sa February 14. Masaya siya kapag marami kayong friends or kung wala kang jowa or kung kasama mo red flag, okay din. As in as in you will laugh it away kasi this movie's no cuts, just laughs. Ayun. Maganda spiel ko Yan, di ba? Wag yun ako i-cancel ganun. Senaryo lang yung sinabi ko. Wait lang. Okay, go Red. Uy, ito, alam niyo na yung details pero ang wish ko talaga is manood kayo with your friends kasi mahilig ako manood ng comedies dati, lalo na nung hindi pa kami busy ng mga barkada namin. Pag automatic, pag Will Ferrell movie or Yun. Yes, Adam Sandler movie, barkada kayo eh. Minsan buong row kayo eh. Parang ganun. Correct. So, yun, masaya yun. Yun yung tipong papanoorin nyo tapos kakain kayo after ng Paris, mga ganun. Nakalin? Paris. Sa Tosino. Tosilog, pare. Pag hindi na ubos, take out. Ayun, so I Am Not Big Bird sa February 14. Yes. R16, go, Pepe. Mga ka-eme, sa Feb 14, Valentine's. Nood po kayo. Sama niyo yung nanay niyo, sama niyo yung ex niyo, sama niyo yung kalambihan niyo, sama niyo yung anak niyo. Pwede, kung gusto niyo turuan ng education sa entertainment way. Basta 16 yung pagpataas. Pwede na rin 15. Papasa na 16 yan. Okay, 14. Ay, bawal yun! Ay, bawal. Sa IMAX daw manonood yung iba. Sabi ni John Peter Valenciano. May expect ba kaming Big Bird? Oo. Meron din. Meron Care din. of? Hindi super clear, pero meron. So, kailangan nilang magsimba after manood siguro. Ash Wednesday, so kailangan. Kasi Ash Wednesday eh. Ash Wednesday yung Feb 14? Yes. Lalabas may Ash dito sa sinihan, di ba? Manood ng Big Bird, ganun. Number one. Habang meron sila dito. Number 1. Sana may part 2. Ibang Ken po yung nakita namin. Oh my gosh. Blurred. Go, Ken! Ayun guys, sana pumunod kayo ng I Am Not Big Bird sa February 14 na po yan. This is an ode to the 90s and 2000 comedies na hindi talaga natin nakikita na masyado. So, I hope you guys enjoy it. And ayun lang, sana makita-kita po tayo dyan. Tawanan lang po tayo. Good time, everyone. Yes! It's the big comeback of Enrique Hill sa mga sinehan. Thank you, Direct Annette. I missed you. Yes! And thank you, Direct JP. Thank you. you. Congrats sa inyo. Kita-kita tayo sa Feb 14. Thank you, Direct. Feb 13, premiere night. Premiere sa Mega Mall. Mega Cinema Mall. 2, sabi. Yes. Thanks, guys. Good night. Thank you so much. Thank you, guys. guys. Thank you. Ayan, so manood na kayo ng I Am Not Big Bird Feb 14 in cinemas nationwide, I assume. Yes, from Anima Studios, distributed by Star Cinema. And Black Sheep, yes. Yes. So sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please follow us on Spotify. Click the follow button and also the bell button kung gusto nyo ma-notify kayo at may bago kaming lapag. We release a new episode every Monday and Thursday. And kung napanood nyo na yung trailer ng I Am Not Big Bird, at after nyo manood ng I Am Not Big Bird, punta kayo sa Twitter, sa X, sa Instagram and TikTok. Use the hashtag Ang Walang Kwentang Podcast and hashtag I Am Not Big Bird. Say nyo dyan lahat ng mga gusto nyong sabihin tungkol sa mga nakita nyong bird sa pelikula. True, bilangin nyo. Oo, bilangin nyo. Official IG namin at AWKP Stuffs. Official TikTok namin at Ang Walang Kwentang Podcast. Ako at Tonette Hadaone. Ako naman at JP Habak sa Instagram. Tapos meron din kaming Ang Walang Kwentang Podcast after podcast chikahan para ma-share nyo kung kaninong Big Bird yung nakita nyo sa I Am Not Big Bird. And ano yung opinion nyo about it? Nasaktan ba kayo? Naiyak? Ganon.
At anong adjective? Dignified ba? Yes, unconventional. Cute. Yung sabi ni Ken, di ba? Pwedeng cute, oo. Emotional, di ba? Or flying. Flying big bird. At kung gusto nyo maging part ng live recordings namin, gaya ng live recording ngayon, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com, and pwede kayong maging part ng mga live recordings namin, and part of your subscription will go to our My Kwentang Scholars. May napadalan tayong 4 My Kwentang Scholars, 1 from UP Diliman, 1 from UP Mindanao, 1 from PUP, and 1 from Bulacan State University. So, thank you so much, VVIPs. Tsaka so galing lang namin ito net sa aming year planning. So, maraming mga pasabog. Marami kaming pasabog. Iniisip namin, for the next SEM, magsusponsor tayo. Tayong mga ka-eme, tayong mga VVIPs, magsusponsor tayo ng 1 classroom with school supplies and renovations of kung ano mang kailangan nila sa classroom nila. So, magre-release na kami ng call for nominations. Submission. So, nominations. Kung gusto niyo mag-nominate ng isang public school section na gusto nyong bigyan natin ng school supplies, magbigay tayo ng additional na mga electric fans, or renovation. Tapos pupuntahan natin sila kapag natapos na yung renovation, repainting, etc. ng classroom. So, ilalabas namin yan bago kami mag-farewell episode. Yes. Pero matagal pa naman. Sinasabi lang namin. Oo. Yes. Ayun. So, thanks guys. Thanks VVIPs. Bye-bye. Bye.